Sabi nga, sa saligang aklat ng Legion of Mary, favorite ko po yun, sabi niya. Sabi doon, para sa isang Kristiyano, para sa isang lehyonaryo, ang pagkabigo ay tagumpay na naudlot lang. At sana yun ang maging isipin natin ngayon tatawid ng 2024. Huwag tayong malungkot dahil sa nasayang na pagkakataon. Huwag tayong malungkot dahil sa mga pagkabigo. Dahil ang totoo, wala namang nasayang. Dahil kung hindi dahil dyan sa mga karanasan na yan, wala tayong matututunan. Kundi dahil sa mga karanasan na yan, hindi tayo magiging matibay. At kung hindi dahil sa mga pagkabigong iyan, hindi magkakaroon ng kaganapan ang kalooban ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sa Kristo, magsituto ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paghapon nitong matatapos ang taon, siyempre nagbabalik tanaw tayo. At kung tatanungin ko kayo, ilan sa mga pangarap ninyo ang hindi natupad? Ilan sa mga pagsusumikap ninyo ang hindi namunga? Ilan sa mga plano ninyo ang hindi nangyari? Sorry po. Ngayon ko lang na-realize napakarami pala nun sa akin ngayong taon. Kasi po, sa unang pagbasa natin, ang ganda ng plano ni Haring David. Gusto niyang ipagtayo ng tahanan ng Panginoon. Hindi madali yung plano na yon. Magastos yon, oras ang gugugulin nun. Wala namang masama dun sa gusto niyang mangyari. Pero iba ang plano ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Nathan, sabihin mo kay David,
Ipagtatayo ba niya ako ng bahay? Pues, ipagtatayo ko siya ng isang sambahayan o ng isang kaharian. David wanted only a house for God, but God wanted a kingdom for David. Pero para sa isang namumuno, para sa isang personalidad tulad ni David, mahirap tanggapin na yung plano niya kailangang mabago. Mahirap tanggapin na magkakaroon ng bagong direksyon ang kanyang pamumuno at hindi matutupad kung ano yung gusto niyang mangyari. Pero wala naman siyang magagawa kundi tanggapin ito dahil ito'y kalooban ng Panginoon. At ito ang konsuelo natin sa araw na ito. Natupad yung pangako ng Diyos kay David sa paraang hindi inaasahan. Dahil ang kaharian ng tinutukoy ng Panginoon na itatayo niya, naganap kay Jesus. At ang paghahari ni Jesus ay hindi lang sa isang bansa, kundi sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang buong mundo naging nasasakupan na ng Panginoon. At ang tinitirhan ng Panginoon ay hindi lang ang isang templong yari sa bato tulad ng plano ni David. Sa bawat simbahan, sa bawat taong nananalig kay Kristo, nandoon ng Diyos, nananahan siya roon. Kaya kahit saan may taong nananampalataya kay Jesus, nandoon ang presensya ng Diyos. Nasa puso ng bawat isa sa atin si Jesus. Mas maganda yung plano ng Diyos kaysa sa plano ni David. Gayon din naman ang mahal na Birheng Maria sa Ebanghelyong narinig natin ngayon. Marami na silang plano ni Jose sa buhay nila. Tahimik na buhay lang siguro ang gusto nila eh. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Sa kabila ng pagiging dalaga niya, naglihis siya lalang ng Espiritu Santo. Madali bang tanggapin yun? Oo o hindi. Wala naman sa loob mo yung magbubuntis ka, magkakaroon ka ng anak. Ang gusto mo lang naman ay makipagkilitian sa boyfriend mo. Ang gusto mo lang naman ay mag-date kayo, kumain ng magkasama. Biglang magkakaroon ka ng responsibilidad. Si San Jose din ganon. By this time, nung dumating ang Anghel Gabriel kay Mama Mary, si San Jose nagpaplano na at siguro nagsisimula ng gawin yung bahay na tutuluyan nila sa Nazareth. Pero habang hindi pa natatapos yon, eto na. Dumating na itong plano ng Panginoon para sa kanila. Anong ginawa ni San Jose? Siguro minadali niya yung bahay, siguro dumoble siya ng kayod. Hindi madali kasi nabago yung plano niya sa buhay. Di ba nagdesisyon siya na hiwalayan na nga lang si Maria ng lihim? Pero hindi pa rin yung plano niya ang nasunod. Ang nasunod pa rin ay yung kalooban ng Diyos. Siguro kayo din, nararanasan nyo din yun na may gusto kayong mangyari sa buhay ninyo, pero wala kayong magawa kasi hindi yun ang nangyayari. Ganun talaga. Kung nararanasan nyo, nararanasan din ng pari yun. Nararanasan din kahit ng mga santo yun. Naranasan ni David, naranasan ni Jose, naranasan ni Maria. Pero sa lahat ng karanasang ito, anong lumulutang? Mas maganda ang plano ng Diyos. At yun yung dapat natin panghawakan. Yun ang pagtiwalaan natin. Ngayon 2023, marami din siguro tayong mga planong naudlot. Marami tayong mga pangarap na hindi natupad. Marami siguro tayong mga plano na hindi nangyari. Pero kakapit tayo hanggang 2024. Bakit? Sapagkat kung maraming magandang nangyari sa naudlot na plano ni Maria, ni Jose at ni David, ganun din sa buhay natin. Maaaring mayroong pa ring magandang mangyayari at inihahanda lang ng Diyos kung ano yung katuparan ng kanyang kalooban. Sabi nga, sa saligang aklat ng Legion of Mary, favorite ko po yun, sabi niya. Sabi doon, para sa isang Kristiyano, para sa isang lehyonaryo, ang pagkabigo ay tagumpay na naudlot lang. At sana yun ang maging isipin natin ngayon tatawid ng 2024. Huwag tayong malungkot dahil sa nasayang na pagkakataon. Huwag tayong malungkot
dahil sa mga pagkabigo, dahil ang totoo, wala namang nasayang. Dahil kung hindi dahil dyan sa mga karanasan na yan, wala tayong matututunan. Kundi dahil sa mga karanasan na yan, hindi tayo magiging matibay. At kung hindi dahil sa mga pagkabigong iyan, hindi magkakaroon ng kaganapan ang kalooban ng Diyos. Dahil palagit lagi, ang kalooban ng Diyos ay mas maganda kaysa sa kalooban ng tao. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos. At ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.